Craving satisfied ka nga kapag nga natikman mo itong Biscoff cheesecake? It's me, your mom, si Deej, a stay-at-home mom living here in Riyadh. Kakanood ko nga ng iba't ibang klaseng mini vlog kung ano lang nga itong cravings ko. Kaya naman, bago tayo magsimula, ito nga yung mga ingredients na kakailanganin natin. Tingnan nyo na nga lang. Hindi ko na nga pinakita kung paano ko nga crinash itong biscuit. So, parang Graham biscuit lang din siya na dudurug-durugin nga lang natin. And then, after that one, ilalagay na nga natin yung melted butter, sorry. Pasensyahan nyo na nga at medyo nabubulo-bulo na nga tayo. So, sa madaling salita, itong mga crush biscuit nyo ay ilalagyan nyo nga lang siya ng melted butter and then hahaluin nyo hanggang maging ganito nga yung texture. And then, mag-prepare na tayo na magiging base ng ating cheesecake, which is itong crush biscuit with butter. Pwede tayong gumamit ng baking pan or itong aluminum tray or either way kung anong available sa atin din. After natin malagay itong mga crush biscuit, i-flat naman natin siya. And then, we proceed naman dun sa paggawa ng cheesecake mixture. So, bali, whipping cream pala ang gamit ko dito at nilagay ko siya sa ref ng about 12 hours. Para kapag gagamitin na nga natin siya, ay hindi siya ganun ka-liquid. And then, mas mabilis nating ma-double yung mixture niya. So, pagkatapos naman nun ay, ito nga, igagamit na tayo ng mixer para maging double yung texture ng ating whipping cream. Kapag ganito na nga yung texture niya, so pwede na natin itigil yung paggamit ng mixer. And then, this is a time na ilalagay na nga natin itong cream cheese. So, bale, 300 grams pala ng cream cheese yung gamit ko dyan. And then, after natin mailagay, ayun, ibibit ulit natin siya hanggang maging double ulit yung mixture niya. Yung pala ang sinasabi ko na sa inyo, pasensya naman kung hindi malinaw yung instruction ko. Alam niyo naman, frustrated baker tayo, charis. So anyway, kapag ganito na nga yung texture na ating mixture, ay itigilan natin at pwede na tayo maglagay nitong Biscoff spread natin. Actually, 2 tablespoon lang dapat yung gagamitin ko, pero parang natatabangan ako, kaya naman nag-add pa ako ng dalawa. So, bali, 4 tablespoon na Biscoff itong gamit ko, pero hindi naman pa rin siya ganun katamisan, kaya okay lang din. Gagamit tayo or maglalagay tayo ng unflavored gelatin dito sa ating mixture. Since no-bake cheesecake nga ito, syempre kailangan natin ng pang-hold dun sa ating mixture, kaya naman gumamit tayo nitong unflavored gelatin. So, imimix lang natin siya gamit itong mixer, and then after that one, pwede na tayo mag-decorate ng cheesecake natin. So, meron din pala ako ditong lotus biscuit. Hinati ko lang siya sa gitna since hindi naman ganun kalakihan or kadamihan itong ating lotus biscuit. At medyo may kamaharlika pala ito. So, anyway, after naman malagay ko na nga yung mga biscuit dito sa gilid, inilagay ko na nga itong mixture dito sa ating pinaka-pan. And then, nagbudbud lang ako ng mga crush lotus biscuit para naman kahit paano ay medyo matamis. Sa totoo lang, hindi matamis itong Biscoff cheesecake na ginawa natin. Hindi talaga siya matamis at talagang bagay na bagay siya sa kape. Ayun nga, after no, naglagay na ako ng konting decoration dito sa ibabaw at inilagay ko na nga siya sa ref ng about siguro 6 hours, pwede na siya. Mas masarap kasi siyang kainin nga kapag malamig. So, ito na yung ating final product after 6 hours sa ref at ito na nga, nakakatakam habang nagbo-voice over ako. O, diba? Napakaganda niya tingnan. Tinanggal ko na nga siya dun sa aluminum foil niya at tingnan nyo naman, napaka-perfect nung loob niya, as in. Siguro nga ay uulitin ko to kapag nga nagkaroon ulit tayo ng budget. Charis. Sino nga ba naman ang hindi matatakam sa ganitong luto ng cheesecake?